Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga sundalo, police, Coast Guard, firefighters, jail officers, sa lahat ng nasa uniformadong serbisyo at sa lahat ng naglilingkod sa bayan at sa inyong mga pamilya. Ako po si Father Dion, isang paring Katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at isang kapilyan na hukbong katihan ng Pilipinas. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Tuesday, January 27, 2026, ng ikatlong linggo sa karaniwang panahon. At ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin ng kagalakan sa presensya ng Diyos at pamilyang nagkakaisa sa kanyang kalooban. Sa unang pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel, chapter 6, verses 12 to 15, and 17 to 19, makikita natin si Haring David na dinadala ang kaban ng tipan papasok ng Jerusalem. Hindi ito tahimik o formal na seremonya. Sumasayaw si David sa tuwa sa harap ng Diyos. Hindi niya iniisip kung ano ang sasabihin ng iba. Hindi siya nag-alala kung mukha siyang katawa-tawa. Ang mahalaga sa kanya, naroon ang Diyos kasama ng bayan. Napakahalaga nito para sa ating nasa serbisyo. Marami sa inyo ang sanay sa disiplina, control, pagiging seryoso, pagtitiis kahit pagod na. Sa tagal ng serbisyo, minsan nawawala ang kagalakan. Nagiging puro tungkulin, responsibilidad, peligro, pati pananampalataya, minsan nagiging dagdag ng bigat na lang. Ipinapaalala ni David sa atin ngayon, hindi kasalanan ang magsaya sa harap ng Diyos. Hindi kailangan palaging matigas at tahimik. May lugar sa pananampalataya ang tuwa, pasasalamat at pagiging totoo. Para sa mga nasa uniforme, maaari kang maging matapang sa tungkulin at masaya sa presensya ng Diyos. Maaari kang mapagod, pero magpasalamat pa rin. Maaari kang nasugatan sa loob at sumayaw pa rin sa pananampalataya kahit tahimik lang sa puso. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Marcos, chapter 3, verses 31 to 35, may nagsabi kay Jesus, "Narito ang iyong ina at mga kapatid." Pero sinabi ni Jesus, "Ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, ang aking ina, kapatid at kapamilya." Hindi nito tinatanggihan ni Jesus ang sariling pamilya. Pinalalawak niya ang kahulugan ng pamilya. Napakagandang balita nito para sa mga nasa serbisyo, para sa mga madalas wala sa bahay, para sa mga pamilya na nag-aalala at naghihintay, para sa mga nakaramdam ng pag-iisa, para sa mga nakakaranas ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng tahanan. Sinasabi ni Jesus, kung sinusubukan mong gawin ang tama, kabilang ka sa akin. Kung nagsisikap kang maging tapat, sa kabila ng pagod, hindi ka nag-iisa. Ang paggawa ng kalooban ng Diyos ay hindi pagiging perpekto. Ito ay pagpigil sa galit kahit may dahilan. Pagiging makatao kahit mahirap. Paggawa ng tama kahit walang papuri. Pananatiling tapat kahit may tukso. Pagbangon muli kahit magkamali. Para sa mga pamilya ng mga nasa uniforme, kapag kayo'y nagtitiis, nagdarasal at nagmamahal sa kabila ng takot at pangungulila, kabilang kayo sa pamilya ng Diyos. Mga kapatid, inaanyayahan tayo ng Diyos ngayon. Ibalik ang kagalakan sa pananampalataya. Alalahanin na kabilang tayo sa kanyang pamilya at isabuhay ang pananampalataya sa araw-araw na katapatan. Hindi lang sa misa, hindi lang sa salita, kundi sa mismong buhay. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo.
Panginoon, ibalik mo sa amin ang galak ng iyong presensya. Kahit kami ay pagod at nabibigatan, palakasin mo ang lahat ng nasa serbisyo. Ingatan mo sila sa panganib at tukso. Pagpalain mo rin ang kanilang mga pamilya ng kapayapaan, pag-unawa at pagkakaisa. Tulungan mo kaming gawin ang iyong kalooban araw-araw, tahimik man o mahirap. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.